My dear brothers and sisters in Christ, isa po sa bahagi ng ating social function or social grace ay ang paggamit ng pabango. Halos lahat tayo may pabango. And use of perfume is part of social grace. It is a disgrace if you attend a party na napakabaho mo, hindi ka naligo, nangangamoy yung buhok mo, hindi ka nag-shampoo. It is lack of charity to other people when you smell bad. Meron kang B.O. Sabi nga nila, bad odor. Lalo-lalo na kapag may social function, ang baho-baho mo, nangangamoy ka, baka pagkatapos ng social function o during the function, meron minimatay dahil sa baho o naamoy sa iyo. My dear brothers and sisters, we use perfume as part of our social life so that we smell good in front of other people. At being smelling good is also part of charity. So, you smell good even in our families. Sa oras na kainan, try to smell good, to look good, and to be clean during mealtime. Hindi yung umupo ka sa lamesa, pawisan ka, nangangamoy ka, nakaka-turn off. Baka mawala ng gana yung kasama mo sa lamesa. So we have different perfumes for different ages. There are scents, pabango, appropriate for babies. Amoy baby. Ang sarap ng amoy. Amoy baby. Meron naman pabango para sa mga kabataan. At meron naman pabango para sa mga senior citizens. Kaya if you splash the wrong scent, you spray it, you can smell differently. Si Lola, amoy baby. Kasi gumamit ng baby cologne. Naku, si baby amoy matanda. Kasi ginamit na yung pabango ni Lola o Lolo. Wow! Ang bango naman ni lady, ng binata, ng dalaga. Sa mga binata, dalaga, perfume is an undertone of attraction. Sometimes you're attracted to someone who smells good. At meron siyang brand of perfume. At kilala mo siya doon sa perfume brand. Yan yung kapag namoy mo, naku, andyan na siya. Kapag namoy yung perfume, naku, andyan na si Daddy. At yung pabango ni Daddy. Yung pabango ni Mami, amoy limon. Yung iba naman, medyo amoy dahil napakarama ako. I'm kidding. My dear brothers and sisters, there are perfumes for different occasions. Iba yung pabango during sports. May mga sportish men. Iba yung pabango pag nagtrabaho ka. Iba yung pabango para sa mga evening occasion. Wedding occasion. Siyempre, may special yung pabango mo. Whatever. Yung brand ng pabango mo. Kasi iba yung pag maglalaro kayo, basketball, sports, jogging, kayo konting pabango, meron pabango scent for sports. Meron din naman pabango sa ballroom dancing. Yung bang lumulutang yung amoy kahit na pinapawisan ka. Dahil nilibiro ang ballroom dancing dahil papawisan ka sa kasasayaw. So yung kasayaw mo, siyempre, merong close contact na pinabawal mo na ngayon. Siguro bawal din ang ballroom dancing ngayon kasi may contact We are promoting social distancing. So, dear brothers and sisters, saan natin dinadala niyang pabango?
sa ating katawan. Linalagay natin ang pabango sa mga parte ng katawan natin, tulad ng ating mga pulso, the temple, the neck, the breast, dito sa ating kamay, o spray sa body spray. No? Pero this is very interesting. Madalas linalagay natin ang pabango sa pulso. Dito yung pulso, dito yung pulso, may pulso tayo dito, may pulso tayo dito. Bakit? Yung mga pulso natin connected sa puso. Pero pag tumitibok yung puso mo, yung pulso mo, it emits the sense. Parang the beat of the heart, yung message ng love mo is relayed by the pulse. Yan. Habang tumitibok ang puso mo, tumitibok ang pulso mo, sasalingan ka ng bago. It emits the smell. Ang ganda nun. Yung pulso natin, na nilalagyan natin ng pabango, ay galing sa puso. Kaya kapag maganda ang galing mo, kahit wala ang pabango, nakakabango ang galing mo dahil mula sa puso. Punong-bango ng pagmamahal. Ikaw ay isang tao may mabuting kalooban, kaya sasalingan ng puso mo, kaya mo. Ang kabutihan mo ay pinupulso, iniimit ng iyong pagkatao mula sa puso. So, my dear brothers and sisters, we apply perfume in our pulses because they are signs and points of love. Signs and points of life. Pulse is the beat of life coming from the heart, which is the center of life. And perfume gives life to the atmosphere. Kaya nga sinasabi natin ang bago ng ugali niya. Yung iba na, ang bago ng ugali niya. Ang bago ng pagkatao niya. Ang bago ng pagkatao niya. Sana ngayon tayo ay nasa mga home quarantine. Sana rin pamilya tayo. Sasalingan ng laking banglo, ning kayapan, ning lugod. Kababan, king meto at meto. Yung sana pabango natin ngayon, love. Ang daming mga pabango still out there, knowing, Dolce Gabbana. Yun ang pabango natin sa home quarantine, love. Ang pabango natin, service. Ang pabango natin, loving care. Ang pabango natin, humility. Ang ganda ng mga pabango niya. Sana sasalingan ng labang at pamilya tamo, kinlubot, kinmetong at metong, alikang kasama ni metong. May panistik kayo, may pangalawat kompasko, ang bawa naman ng pamilya niyo. Dahil hindi nga nagkakasundo, mamaramdam niya yung metong, may mistik yung metong, balabag niya yung paspal ng metong, ang bawa naman ng atmosphere sa inyong pamilya. So, my dear brothers and sisters, hindi lang sa pulso. Kung minsan yung pabango, we use layering. Yung bang patong-patong yung scent, hindi lang minsan. Halimbawa, shampoo. Next time, use body soap. Iba-iba na nagre-layering yung amoy. It's the same brand, pero you use it through layering. Body soap, shampoo, and then lotion, and then pati yung deodorant, and then yung pabango cologne lotion. It's layering. Lalo tumitindi yung amoy mo, lalo tumitindi yung amoy mo because of the layering. Mabango na yung sabon, mabango na yung shampoo, mabango pa yung lotion, ang bango-bango mo. Layering. Hindi lang isa, hindi lang sabon. Mabango na yung sabon Meron pang shampoo na mabango, meron pang lotion na mabango, meron pang deodorant na mabango, meron pang aftershave na mabango. Ha? Lalo bumabango kasi may layering sa pag-apply mo ng
iba-ibang ng perfume. It may be the same brand. Pero kapag nagkaroon ng daily, lalo pumabango. Kaya nga pag dumaan ka, yung amoy mo, ako, napapaliwan sila. Dahil yung amoy mo na iwanan doon sa ere, sa atmosphere. Pag dumaan ka, yung sasalingan ng kabango, the scent remains. Sana gano'n din ang ating buhay. Yung kabutihan mo na nanatili. Kahit wala ka na, nakapod. Kahit wala ka na, nandun yung amoy ng iyong pagmamahal, ng iyong presensya, ng iyong kabutihan. The opposite can be true. Pag wala ka na, kabulok na pangatao niya. They remember your kabututan. Yung masama ugali. Yun ang amoy na masama. Na mabaho. Yung masama ugali. Katsura mo ugali. Kabulok mo ugali. Kasari ng pakiutusan. My dear brothers and sisters, there is matching shampoo, matching deodorant, cologne, powder, at body spray, at bangbang, layering. In our gospel today, Mary washes the feet of Jesus, hindi tubig, kundi 1 litrong pabango. 1 litrong pabango. She took a liter of costly perfume oil made from genuine aromatic nard and anointed the feet of Jesus and dried them with the hair. And the house was filled with the fragrance of the oil. Ganda nun, no? Nagdala siya ng 1 litrong pabango. Binuhos niya sa pangalan ni Jesus at kinuskus niya sa kanyang buhok. Even Mary of Bethany put her hair at the service of the Lord. Buhok lang yan, ha? Your hair is your crowning glory. Pachibay mo gubi, nakasaligang pogi, nakasaligang lako. Tulad lang na advice, nagpagupit ka nito. Feeling ko, medyo pogi ako yan, eh. Kasi nagpagupit ako. Your hair is your crowning glory. Kaya kayo may mga headdress na mo. Ibang galing ang hair mo sa sarili mo. Sometimes your hair can make a difference in your look. Pero Mary of Bethany, kapatid ni Lazarus at saka si Martha, hindi ito si Maria Magdalena. Mary of Bethany, kapatid ni Martha at Lazarus, nung buhusan ng pabango, ang pangalan ni Jesus, yung kanya linugimit ang bakna eh. At yung baka makasanggol, at yung baka makatalagpong, makaluhi yung bakna. And she wiped the feet of Jesus with her hair. Yung kanyang crowning glory at the service of the Lord. Saan naman yung mga crowning glory natin? Ikaw ay pinaralan. That's your crowning glory. It should be at the service of the feet of Jesus. My dear brothers and sisters, ang pabango nito ay tanda ng pagbibigay galang at halaga ni Maria, dibitan niya sa katawan ni Jesus. Alam niyo, kapag nagpabango tayo, naligo tayo, nagshampoo tayo, we give respect to our body. Kasi yung katawan natin, it is the temple of the Holy Spirit, and we respect it by keeping it clean. Naliligo ka. Minimitin mo yung hygiene and good grooming as a sign of respect for your body, which is the temple of the Holy Spirit. And Mary of Bethany gave respect to the body of Jesus. Kailangan the body of Jesus when we receive it, kailangan mabango yung ugali mo. And may kailangan ka ba na kung yung mabalok ka puso, uli marami kang sama ng loob. Suka na loob. Kaya nga itong katawan ni Jesus ay linagyan ng pabango ni Mary of Bethany. It is a prelude to His coming death. Kung saan ang katawan ni Jesus will be anointed with perfume oil. Alam nyo sa atin, balsamo eh. Baka yung iba, formalin.
Yung iba naman nakababad sa grasya. The incorruptible. Yun na very amazing, ha? Yung bangkay ni Bernadette of Soberano, Santa Rita, hindi na siya, hindi natunaw. Hindi na undergo corruption dahil babad sa grasya. They're incorruptible. Ngayon yung katawan natin, binabalsamuhan niya. Bakit? Kasi kapag namatay ka, it will undergo the process of decay. Kaya nga walang balsamo, overnight lang. Kapag namatay, ilalagay sa lamesa, itatali yung panga, may 4 na kandila, bibilisan yung patay, walang balsamo, habang ginagawa ang pabaho, next day tapos na ang pabaho, ililibing na. Bakit? Kasi mamamoy. The process of decay. Nangangamoy ang kasalanan. Nangangamoy ang masamang ugali. So, our Lord did not undergo the process of decay. Napakabaho ng bangkay ni Jesus. Bawat bangkay ng patay ay amoy mabaho. Malansa. At masangsang kapag hindi binalsamuhan. And even though na binalsamuhan mo siya, mangangamoy at mangangamoy yan. When wala nang bisa yung balsamo, mangangamoy na yung bangkay. Alam niyo, kung minsan yung buro na napakahaba eh. Yung buro ng ibang tao, 9 days, 10 days. Alam niyo, sa ikalimang araw, kapag nakikita ko yung bangkay, parang nangingitim na. Siguro nawawala na yung bisa ng balsamo. Ang bangkay ni Jesus ay mabango sa pagkakita na bibigay ng halimuyak ng kaligtasan at kabanalan. Nung kabanalan, sasalitan na niya bago yung bangkay ng Jesus. Ulimit mo yung lugod. Kabanalan ang pong kaligtasan. Good smell is always related with the divinity. Masarap ang amoy ng kabanalan. Mary, amoy rosas. At iba pa. No? There is another odor na dapat natin taglayin kahit patay na tayo. Ito yung odor of sanctity. The odor of goodness and holiness. Malinis ang iyong isip. Malimit, marumi at mabaho ang ating isip. Our hearts are full of rubbish, resentments, hatred, anger, at iba pa. Let us always seek the odor of sanctity in our life that gives new life. Sana ngayong panahon ng COVID, home quarantine, sasalingan ng labanglo, kaluwan yung dapat dinotsi, karasin baby, misasalbaging banglo na sasalingan the whole atmosphere becomes perfume doon sa bag ng dapat dinotsi. Sana ngayon, home quarantine, sasalingan ng banglo'y pamilya tang ulit kayapan at lugod ni Meto at Meto. Anong aral na pinapabot sa atin ni Mary of Bethany? Kasama rin si Judas dito sa Gospel. Mary of Bethany is a great lover. And great lovers are great givers. Hindi pinanginayakan ni Mary yung 1 litro pabango. Binuhos niya sa pangalan ni Jesus. Kasi we can apply perfume spray. We can apply perfume patak, kaskas, patak, kaskas. Siya hindi, buhos. Binuhos niya yung pabango, 1 litro pabango. Buhos pabango ang ginawa niya. Buhos pagmamahal. Her love for Christ is buhos pagmamahal, hindi patak-patak na pagmamahal. Yung iba sa atin kung magmahal by installment. Patak-patak. Pikatin-katin yung lugod mo. Patak-patak na lugod. Pag siya matipid ng babanglo, buli ng version at ng banwa, patak
kaskas, patak kaskas. But you can also spray it. Pero siya buhos. Buhos pagmamahal. Si Judas naman, nakita niyo pa, may reklamo yan. O sana may salita ng pabago yan. Bago kami ka rin pakakalulo. Ito ito. Sa ganda mo, pamilya ka rin palulo, hindi mapagupit sa Judas. Tatalang kayong bago. Contribution pa ng grupo. Minsan yung mangupit. Pero pasenanit ang pabanglo. Higit na itang pera yung pabanglo. Pero higit itang dugot yung pabanglo. Buti ka mo naman Judas eh. Pero pasenanit ang pabanglo. Sana ano pisalida natin. Magpamilya ka rin pakakalulo. Ito ito. Ba't mo mga pamulsa? Mapahali na kay Judas ka rin pera eh. Sana isalita na yan. Bakit? Balang idagdag din ako na. My dear brothers and sisters, hindi pong gasto rin yung tao ngayon. Judas is a poor lover. And poor lovers are poor giver. Wadanika, kapurit ang lugod ng puso mo, kapurit mo naman yung palto mo at pamiyang lugod. Sana katulad ni Mary of Bethany, let us give the best to the Lord. Our time, our treasures, our love, and our life. Confetti on me. Take the best. Kapag nagbigay tayo sana, hindi natin pinanghihinayaman. Balitang may kapit, panginayaman, may ulit, kabilang may pasimay. What we give and how much we give reflects the kind of lover that we are. Hindi mo lang yung binyen, hindi mo lang yung lulod mo. What we give and how much we give reflects the kind of lover that we are. Sana huwag tayong manghinayang sa pagbibigay ng ating makakayanan sa Panginoon, because the Lord deserves the best. Hindi yung tira-tira, hindi yung ayaw natin, hindi yung patak-patak. The Lord deserves the best. Your family deserves the best. Give your best to your family. Hindi yung kapurit, hindi yung tipid. Halina. Huwag tipid ang pagmamahalan. Huwag tipid ang ganahan ng meto at meto. Give your best to the Lord and give your best to one another in your family.